At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 296 para dito kay season 4 natin kay Kalbo at huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan at dito nga tayo natapos kanina yung sa pakikipag-usap ni Fubuki dito sa babae pero wala siyang nakuha na kahit na anong info kaya nga sabi niya dyan what the hell sabi niya ganyan at now ang continuation niyan is eto naman na. So ito ay balik naman dito kay Shiryu dahil bumabiyahe na nga siya papunta sa may Hero Association at habang bumabiyahe nga siya dyan ay nakikinig siya ng balita patungkol sa mga Neo leaders at sabi nga rito among sa mga Neo leaders si Webby Gaza siya talaga yung pinaka-popular yung pinakasikat sa kanila at ayun nga 90 million na daw yung nagda-download nung sa may bagong album o bagong kanta ni Webby Gaza so grabe 90 million at now pagdating naman daw kay Raiden ay talagang ginulat niya yung buong mundo dahil sa nangyaring clash nila ni Puri Puri so kung matatandaan niyo yan yung kinukuha na ni Raiden yung mga bata ni Puri Puri para nga dalhin sa Neo organization pero ayaw pumayag ni Puri Puri so yun nag-clash yung dalawa at now yung public ay parang nag-i-incline sila o leaning sila kay Raiden pero yun yung dalawang kampo sa kampo ni Puri Puri sa ni Raiden hanggang ngayon ay hindi pa nga raw sila nagbibigay ng komento at eto ngayon pagdating naman yung sa popularity kung sino yung mas sikat sa pagdating sa babae si Axel nga raw yung nangunguna dyan so ayun ay maraming supporters na babae si Axel at ito naman pagdating kay Shiryu nakilala nga raw siya bilang sa kanyang perfect track record ay although hindi nga raw siya nakikitaan ng motivation pero ganun pa rin sinusuportahan pa rin daw ng public etong si Shiryu at ito nga tuloy ngayon dito ni Shiryu habang bumabiyahe siya na ang dami na ngayon mga nabubuo na mga fan club at ayun nga lahat yun ay parang tigi-isa yung mga Neo leaders ang lupit kada Neo leader may fan club sila at eto nga sabi pa ni Shiryu di siya makapaniwala na darating yung araw na kung saan dalawa sila ni Suika parehas magiging hero at eto nga ngayon tuloy dito sa balita na talagang ang ganda ng ginagawang performance ng mga Neo heroes at bukod pa nga dyan nandiyan rin yung sinasabing ng top rank hero sa Neo organization na sinasabing siya yung anak ni Blast pero eto nga habang nagmomotor dyan etong si Shiryu napansin niya nga yung jet drone dun sa taas sabi niya nga dyan teka lang pamilyar yung drone na yun si Blue sabi niya ganyan bakit siya pupunta dun sa may Hero Association at din eto nga ngayon ay biglang dating na etong si Blue dyan sa Hero Association sa may HQ at eto tingin ngayon siya dun sa building sabay maya ay eto na nga punta na sa main entrance etong si Blue at nagpakilala siya na siya nga yung top rank na Neo hero at eto nga yung reception ni-reject etong si Blue sabi niya nga dyan na hindi siya pwedeng pumasok o pumunta ngayon dito sa HQ kasi nga nagkakagulo pa sila dyan but then eto nga hindi siya pinansin neto ni Blue nagpatuloy pa rin siya pero yun yung receptionist sabi nga rito na hindi siya makakapasok dyan sa HQ kapag wala siyang gate pass but then maya eto nga dumilat na etong si Blue sabay eto biglang sigaw siya ng pagkalakas-lakas at nagpakilala siya sabi niya nga dyan na siya yung top rank hero sa Neo organization at dahil daw na walang sumasagot sa tawag niya galing dyan sa Hero Association kaya eto personal daw siyang pumunta dyan at eto ngayon nagsisigaw itong si Blue sabi niya nga rito na meron daw siyang personal suggestion para sa future ng Hero Association pero kukunti lang daw yung oras niya kaya kung meron daw dito na higher up yung makikinig sa kanya makinig na raw sa kanya at eto nga tuloy pa rito ni Blue sa isa pang banda may gusto siyang pag-usapan at eto nga yung patungkol sa kanyang ama na si Blast at eto nga yung sigaw na sigaw pa rin etong si Blue sabi niya nga dyan may nakikinig ba sa kanya pero ito pag sigaw nga ni Blue dyan biglang may nagsisigaw rito sabi nga dyan bigyan nyo kami ng bagong pag-asa ng bagong pangalan sabi na lang ganyan at eto nga ngayon labasan rito yung grupo ni Saitama ayun yung Hero Victim Association at eto ayan kasabay ni Blue nagsisigaw sila sa harapan ng association at eto nga ngayon sigaw na sigaw pa rin itong Hero Victim sabi nga nila oy pirmahan nyo tong petition sabi nilang ganyan at eto nga napatingin na ngayon itong si Blast na ini siya konti sabi na nga dyan pambira ano ba yun natatabunan to yung boses niya kasi nga ang iingay ng mga to pero yun nga pagtingin niya nga rito sabi
sabi niya, teka lang, nakita niya raw familiar sa kanya itong grupo na to So kasi sila nga, 'di ba, yung sumugod, yung lumaban dun sa Mirror God. At ito nga sabi ni Blue, to think na makikita niya ulit itong grupo na to diyan mismo sa may Hero Association. At ito nga ngayon biglang napasigaw na itong si Blue, nandilat pa yung kanyang mga mata. Sabi niya, teka lang, hoy ikaw, hindi kita kilala pero nakita kita, sabi ng ganyan. At ito nga duro-duro ngayon diyan itong si Blue. At sabi niya nga diyan, siguro daw secret weapon siya ng Hero Association na hindi nililista. So kumbaga ay hindi siya nilalagay ng Hero Association sa hero list para nga maitago lang siya, masikret siya. Pero ganun pa man rin ay alam daw ni Blue na hindi siya pangkaraniwang tao lang. At ito tingin-tingin itong si Blue, sabi niya nga dyan na yan daw ba talaga yung intention niya, yung magtago siya behind sa kanyang mga achievements saka sa mga result na ginagawa niya. Pero yung ganyang klaseng method daw, yung ganyang klaseng style, wag daw sabihin nito na gusto niya na siya yung maging next na si Blast. At ito nga ngayon salita na ito yung Red Nose, sabi niya nga dyan, di ka ba nakikinig? Hindi nga yan yung intention namin, sabi niya ganyan. Pero yun salita rito itong si Blue, sabi niya nga dyan, siguro daw ang plano ganito, hahatakin pa ba ayang si Blast tapos aagawin niya yung number 1 spot. Pero malas daw siya kasi etong si Blue lang daw, siya lang yung tanging makakaagaw sa numbers 1 spot neto ni Blast. At hindi nga raw siya magpapatalo sa kagaya niya lang. Pero yun nga salita na itong grupo ni Saitama, sabi nga nila, teka lang, kami ba yung kausap mo? Sabi nilang ganyan. Pero yun nga ay biglang salita itong si Blue, sabi niya nga dyan, teka lang, maiba, pwede raw niya bang malaman kung ano yung pangalan nga nito? At ito nga salita dito, ito yung si Tatang, sabi niya siya raw si Grumpy Pervert, sabi niya ganyan. Pero sabi nga ni Blue ay hindi siya yung kausap niya, yung gusto niyang malaman yung pangalan. At ito nga yung sagot na itong si The Great Degenerate, sabi niya nga dyan, ako si The Great Degenerate. At itong inatawa itong si Blast, ay si Blue pala, sabi niya, ano, what the hell, sabi niya ganyan, pinangalanan ka ng ganyan, ang sama raw, sabi niya ganyan. Pero yun nga, ganun pa man rin, hindi daw siya yung tinutukoy na to ni Blue, hindi rin siya yung tinatanong yung pangalan. At ito ngayon salita na itong si Great Degenerate, at ayun tinuro niya na si Saitama, sabi niya, ito siya si Cape Baldi, sabi niya ganyan. So ito nga, ngiti-ngiti lang dyan, tingin-tingin lang pala itong si Saitama. At ayun, natawa itong si Blue, sabi niya nga dyan, ano, Cape Baldi, hindi rin ganun kaganda yung pangalan nga nito ni Saitama. Pero yun, sabi nga ni Blue rito na okay lang daw ba dyan kay Cape Baldi na malaman niya kung ano talaga yung totoong pangalan niya. At ito nga, sagot na si Saitama, sabi niya nga dyan ng totoong pangalan niya, si Saitama. At ito nga ngayon ay biglang nag-serious mode ulit itong si Blue, sabi niya, Saitama pala pangalan mo. At ayun nga, ay balang araw daw magkikita sila ulit sa battlefield. At kapag nangyari yun, ipapakita raw nito ni Blue kay Saitama kung gaano siyang kalakas at saka yung kanyang resolve ay talagang way above daw yan kumpara sa tinataglay ni Saitama. So matindi itong si Blue, talagang gusto niyang labanan o makipagkompetensya rito kay kalbo natin. But then ay maya pa ay ito nga ngayon umalis na itong si Blue, so parang nating happen. At ito nga, tingin-tingin lang si Saitama, sabi niya, teka lang, sino ba yun? At ito sagot dyan, ito yung isa sa mga kasamahan niya, sabi niya nga dyan na parang kasama yata yun sa mga new leaders galing sa new organization. Pero yun, ay salita ulit itong si The Great Degenerate, sabi niya nga dyan, baka talagang pumunta lang dito yan para nga raw batiin sila kasi total ay magiging isang asosasyon na sila, sabi niya ganyan. Pero yun nga, yung palang ilong sinisiguan si Blue, sabi niya nga dyan, teka lang, pumirma daw siya ng petisyon kasi nakakasyam na sila na pumipirma. Pero to maya biglang may dumating nga rito, sabi niya, aba, so ibig sabihin Saitama pala yung pangalan mo, sabi niya ganyan. At yung pagkatapos nga nito, isang guys, hanggang dito lang itong sa episode 296 natin. At so ayun, so naghamon na ulit dito itong si Blue, talagang di niya nakalimutan itong last ni kalbo natin. But anyways, yun nga guys, ay maraming salamat sa panonood dito kay Saitama natin, at itutuloy-tuloy lang natin itong si kalbo natin hanggang matapos nga natin itong si webcomic niyan. At pati paglubas na pala yung si manga nito ay ipepresent ko kagad sa inyo guys. Sino naman sa lagi mag-ingat, God bless nyo lahat at kita-kits tayo ulit.